yung pinakamasakit na sinabi sa'yo ng katrabaho mo? Ang masakit. Nasabi ng katrabaho ko. Sabi niya, huwag na daw ako mag-artista, sumali daw ako sa boy band. Sabi niya, wala kang future dito sa pag-artista. Mag-boy band ka. Pwede. Sabi niya sa akin. Ano yung una mong binili sa unang talent show mo? Pinakauna kong binili, actually, hindi binili. Ako yung nagbayad ng bills ng bahay namin. Yun yung time na sinabi ko sa magulang ko na tanggap yung first paycheck ko. Sabi ko sa kanila, ako na po magbabayad, ako na mag-shoulder ng mga renta, ako na mag-shoulder ng pang-kuryente, pang-tubig, pang-grocery. Yun yung sinabi ko sa kanila. I was only 14 noong time na yun, nung natanggap yung pinakaunang payslip. Yeah. Ano yung paborito mong kulay? Kulay. Kulay. Aba, syempre, itim, black. Pagkain na ayaw mong kainin? Pagkain na ayaw kong kainin, higad, Makati. Maanghang o matamis? Nahigad? Maanghang o matamis na higad? Depende. Dahil siguro doon tayo sa maanghang. Yeah. Paborito mong handa pag birthday mo? Paborito kong handa pag birthday ko yung hotdog na may marshmallow. Lagi yun. Paborito mong kanta sa videoke? Paborito kong kanta kahit kailan by South Border. Anong katangian ni Black Rider or ni Elias ang meron din si Ruru? Ayaw nila ng may naaapi. Ayaw nila ng may naagrabyado. Sa tingin mo, saan dinadala ni Elias yung mga dinidate niyang babae? Sa Barangay Palangga, abangan nyo, meron dun isang community na nakatayo sa ibabaw ng tubig yung mga bahay nila. At meron dun gitna na parang plaza kung saan may mga ihaw-ihaw, may mga samalamig. Yan, dun sila nag-date. Ano ang pinakamahirap na parte ng training mo for Black Rider? Well, kasi the first time na na-try ko yung pinakaunang fight scene ko, naka-helmet ako dito. So medyo struggle siya sa akin kasi pagka naka-helmet ka, syempre, bukod sa limited lang yung nakikita mo, ang hirap huminga. So sabi ko, what if sa training, magmamask na ako kasi naka-pang-training mask ako para pagka humihinga ako, kahit na pagod ako, naiipon ko. So that pagka tinanggal ko na yun, sanay na ako at kahit naka-helmet pa ako, sanay na ako, hindi na ako napapagod. Medyo mahirap, pero at least ngayon, sanay na. Ano yung paborito mong silog? Paborito kong silog, top silog. Pinakang ayaw mong subject nung high school? Pinakaayaw kong subject ng high school. Alam niyo yung medyo nagme-merge na yung science pati math eh. Yung pumapasok na yung mga trigo, pumapasok na yung mga, kunyari, pagka i-compute mo na yung mga degrees Celsius, yung mga ganyan, sakit na sa ulo. Kaya yung time na medyo na-busy na ako sa pag-aartista, kaya pagka binabalikan ko, naku, hirap kumako. Ano naman yung pinakang pilyong ginawa mo nung bata ka? Pinaka-feel yung ginawa ko nung bata ko. Siguro nung dati kasi parang tumatakas ako dati sa school namin. Meron dun fire exit. Tapos lagi may nagbabantay dun. Kapag kami magkatropa, ginagawa, may lalabas sa silipin kung wala nagbabantay para lumabas kami. So yun, sakto, bukas yung fire exit. Lumabas kami. Kaso yung isang kasama napilay. Natumba. Tapos ang dami na nakakita sa akin, nahuli rin kami. Kaya, palo sa kwent. Kung meron kang 100 million pesos, ano ang una mong bibilhin? 100 million pesos. Ang pinakauna kong bibilin pagka meron ng 100 million pesos ay bibili na ako ng paupahan. Unahin ko yung business para at least steady na yan dyan. Lupa, para sa pamilya ko, para sa mga at siguro yung susobra, itutulong ko po yun. Pupunta tayo sa syempre sa mga bata, pupuntahan natin yung Home for the Aged, tutulong po tayo dyan para sa mga nangangailangan ba. Yan.
Kung papapiliin ka, toxic na workplace pero malaki ang sahod o maliit na sahod pero supportive ang mga katrabaho? Ay, doon tayo sa maliit na sahod, pero supportive. Kasi para sa akin kasi, hindi ka magtatagal sa isang trabaho na hindi ka masaya. Ako kasi ever since nung nagsimula ako sa pagiging artista, nagtatrabaho ako sa, bata pa ako nagtatrabaho na. Nahanap ko yung isang bagay na alam kong habang buhay hindi ako magsasawa. Yung isang bagay na kahit na gaano kahirap, hindi ako mapapagod. At mahal na mahal ko yung ginagawa ko. So, mas pipiliin ko yung supportive, yung mga taong nakapaligid sa akin, kahit na mababa ako sweldo. Isang bagay na hindi alam ng mga tao tungkol sa'yo. Hindi alam ng mga tao na tungkol sa akin. Siguro hindi nila alam na bago ko siguro marating o unti-unting nararating yung mga pinangarap ko sa buhay, napakarami ko pong rejections na nasa lupa. Maraming beses na hindi po ako napapansin, maraming beses na natatalo ko. Pero siguro, dun nanggaling lahat ng lakas ko. Dahil nga, sanay ako na gusto kong patunayan lagi yung sarili ko. Pinaka nakakahiyang nangyari sa'yo. Pinaka-nakakahiyang nangyari sa akin, so merong isang workshop, nung nag-artista na ako, may isang workshop, may mga kasama ako mga big stars, dahil mga artista, bago-bago pa lang ako sa industriya, siguro wala pa akong 1 year. So dahil sa workshop, pagka merong ang ginawa, laging may feedback. Ihingin yung opinion ng mga nanonood. So dahil nga, parang gusto kong makisama, nung time gusto ko siguro magpabida. Tinaas ko yung kamay ko, so nangingin ako, ano masabi niyo dito? Tinaas ko yung kamay ko, so lahat sila nagtinginan sa akin. So nakatingin na silang lahat, nautot ako. Hindi ko natingin yung sarili ko. So lahat sila, yung kahit yung mga big stars, kahit yung mga tinitingala akong artista, narinig na nila yung utot ko. At hiyang-hiya ko, hindi ko alam kung paano ako i-exit frame ng mga panahon na yun. Pero okay naman, kinaya. Ano yung salitang ayaw mong marinig mula sa mga magulang mo? Salitang ayaw kong marinig mula sa mga magulang ko, siguro ayoko na marinig mula sa kanila na nahihirapan sila. Nasabihin nila sa akin na parang hindi na nila kaya. Kasi never ko narinig sa kanila yun. Pero yun yung pinaka-kinakatakot ko. Gusto ko na maibigay lahat ng mga pangangailangan nila, lahat ng mga pinangarap ko, lahat ng mga pinangako ko sa kanila. Gusto ko maibigay yun lahat sa kanila. So yun, parang di ko kakayanin pag bigla nila sabihin na suko na ako or ayoko na. Ganyan. Kung meron kang 3 wishes, ano ito? Kung meron akong 3 wishes, siguro ang wish ko, una sa lahat, syempre maging successful ang Black Rider. Marami pong makapanood, marami pong mabigyan ng inspirasyon. Bukod dun, world peace. Alam naman po natin yung mga nangyayari po sa panahon ngayon. Naghanap po yung mga kaguluhan, naghanap ang mga gera, naghanap yung mga paglindol, kagutom. So, sana po, hindi po mawalan ng pag-asa yung mga tao. Kung nagdaranas man tayo ng mga pagsubok ngayon, sana po alam nyo na darating din yung araw na malalampasan po natin lahat. Okay. Ano ang mensahe mo sa mga taong nag-aabang sa Black Rider? Mensahe ko para sa mga taong nag-aabang sa Black Rider, gusto ko lang pong sabihin na hindi po namin kayo bibiguin. Ito po ay talagang pinaghandaan, pinagpaguran, binigay po lahat ng efforts para mapaganda po ang programa na ito. Because we all know that deserve niyo po ng isang programa na siya makapagbibigay ng saya, makapagbigay ng entertainment, mapapasipa ka, mapapaiyak ka, mapapatawa ka, at the same time matututo ka at mabibigyan ka rin ng inspirasyon. So, yun po, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ito storya ng kung sino man, kundi istorya po ito ng bawat ordinaryong Pilipino na lumalaban po sa araw-araw.